Kumusta ka, kapatid? Hello mga kapatid. Bless na bless po, di ba po? Amen. So sa umagang ito, tayo ay magpupuri sa nag-iisang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Amen. So bago po tayo mag-umpisa sa ating service, let us open our hearts in prayer. Sige po, tayo po yumuko at manalangin. Hallelujah. Ama naming makapangyarihan sa lahat, naririto kami, O God, tumutulog sa iyo sa panalangin, Panginoon, handang magpuri at magsamba sa iyo, O God. Sa umagang ito, Panginoon, nais namin, O God, na ikaw lamang, O God, ang madakila at mapapurihan sa lugaring ito. Panginoon, kung may nakikita ka man, O God, na hindi tama, karumihan sa aming mga puso at isipan. Panginoon, ito man ay aming naisip, nasabi o nagawa. Linisin mo kami, O God, dahil nais namin, O God, na lumapit sa iyo ng malinis at punuin mo kami ng iyong pagmamahal, Panginoon. So umagang ito, O God, nais namin, O God, na itaas ka, O God, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Holy Spirit, O God, empower us, O God. Inhabit the praises of your people, Panginoon. Jesus, ikaw ang nasa puso namin, O God, kaya namin ito ginagawa, Panginoon. Lord, salamat sa bawat buhay na naririto, O God, sa umagang ito. Inunang kanila, O God, sa kanilang buhay. Hallelujah. Kaya din po, Panginoon, dalangin namin, O God, ang mga kapatid namin wala dito, Panginoon, na nanonood online, Panginoon. Lord, we ask for favor upon favor, O God. Nabigyan niyo po sila ng time, O God, makapag-day off ng Sunday, O God, upang makasama namin sila sa fellowship, Panginoon. Dahil ito po ang iyong utos, O God, na huwag namin ipagkakait ang pagtitipon dahil may na lamang ang panahon. Lord, maraming salamat, O God, sa talentong binibigay mo sa bawat isa. Kami naaawit, kami nasasayaw, kami natutugtog, Panginoon. Walang kapuluhan ito kung wala ka sa puso namin, O God. Makakaawit lamang kami, O God, dahil sa kalakasang binibigay mo, Holy Spirit. Lord, maging pagpapala kami sa aming kapitbahay, na hindi kami maging ingay sa kanyang pagpandinig, Panginoon. At dalangin namin na pagdating ng panahon, na siya rin, O God, ay makakilala sa iyo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, pagpalain mo ang aming pastor na magbibigay ng iyong mensahe, Panginoon. Give him the boldness to share your word, O God. Itago mo siya sa iyong likuran, O God. Pagpalain mo ang kanyang buhay. Pagalingin mo ang kanyang karamdaman. Bigyan mo po siya, O God, ng knowledge and wisdom na nanggagaling lamang sa iyong salita, Panginoon. Lord, sa umagang ito, nakatutok kami sa iyo. Nais naming lumapit ng mas malapit pa sa iyo, Panginoon. Fill our hearts, O God. Fill our hearts. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sige po, pumalakpak po tayo sa umagang ito habang kumakanta kami kasi wala po tayong drummer at the moment at kahit na po wala ay naririto po tayong lahat upang pagpurihan ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po, salamat sa iyo, Panginoon. Gamitin po natin ang ating mga kamay upang
po maging drums ngayong umagang ito. Hindi po yan makakapigil sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Amen po! Alam na natin to. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Sino po ang nananabik? Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Come on, church! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Mukhang kinikilaw tayo, no? Sabi ko sumasayaw na, pero yung iba nakagandun lang. Come on, church. Kailangan nating sumayaw. Kasi yung galak na nararamdaman natin, kanino galing yan? Kay Jesus, kay Lord. So yung mga nagagalak at pinagpapala ng Panginoon, hindi lang basta sayaw eh. Si Haring David nga, di ba? Halos maghubad na siya at naghubad na nga siya talaga sa kagalakan sa harapan ng ating Panginoon. Ulitin po natin sa umpisa, ha? Okay. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo.
Hallelujah. It is good, O God, to worship you, O God. Yung pawis na nararamdaman namin, ang init na nararamdaman namin, O God. Init ng pagpapala mo, Panginoon. Init ng banal na Espiritu. Lord, we know, O God, you are always with us, O God. You are always guiding us, O God. At kaya naman ang tanging nais namin, O God, ay malaman at makilala ka pa na lubusan sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. One more time. The more I seek you, so good. The more I find you, the more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. So God, take our hearts to you this morning. The more I seek you, oh, the more I find you. The more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. Mga kapatid, this song this is about yung kapag ka malapit na malapit ka na sa Panginoon.
na ramdam mo yung kalapitan niya sa'yo. Na parang akap-akap ka niya. This song is made just for that. Kaya ganyan na lang mga lyrics ng kanta. Kasi pag napakalapit mo na sa isang tao, sa isang bagay, kahit saan, lalong-lalo na ang mahal mo, dinig mo pati ang tibok ng kanyang puso. Yan po ang dapat na meron tayo. Lumapit ng mas malapit pa sa ating Panginoon. At kung ikaw man ay may panalangin, sabihin mo. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon. Iiyak mo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya. Kapatid, di Kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Tandaan mo yan. Paghawakan mo ang Kanyang mga promises. Sa Kanyang salita, sabi niya, I am always with you. At lahat ng mga ito, na-overcome na ng ating Panginoon. Come on, church. For the last time, let's sing this song. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. It's overwhelming, God. Jesus, your love is overwhelming. You are
Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Come on, church, sabihin natin, I need you, Lord. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. Yes, oh God. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Let us say this again. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Yes, oh God. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. This is a song of prayer, mga kapatid. Ang tunay na malakas ay marunong umamin na hindi natin kaya. Kung nangangailangan ka ng gabay sa ating Panginoon, sinabi sa Kanya, salita, without faith, it is impossible to please Him. At sinasabi rin na kahit nakatiting na bukid ng mustasa ng faith na meron ka, may magagawa yan. At may magagawa ang Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Sa umagang ito, alam ko may panalangin ka. Kapatid, may nakahanda ng sagot si Lord sa'yo. Hold on to it. And let's sing this as a prayer to Him. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. Trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken
But your spirit strong in me, my flesh may fade, but my God never will. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lead me, oh Lord, from temptation. Purify me from within. Fill my heart with your Holy Spirit. Take away all my sins. For the last time, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Fill our hearts, oh God. You are always, oh God, one who fills us. Let us be a sanctuary of your word, of your love, of your peace, and everything that you are good. Yes, oh God. In Jesus' mighty name, we pray and declare, Amen. Amen. Nagkasal po umawit sa kalagitnaan nandiyan ang ating Panginoon. Welcome, mga kapatid, sa ating service ngayong umaga. Na napakabuti ng ating Panginoon at meron na naman siyang dinalang newcomer sa ating kalagitnaan. Newcomer dahil first time niya umattend dito sa church. Pero dati ko na po siyang kaibigan kasama sa gawain din, si Sister Diane. At I would like to ask Pastor Edwin to pray for her. Amen. Sige po, can we all extend our hand? Sister Dayan? Sige po, ito po lagi ang ating ginagawa dito sa mga dinadala ni Lord. First time, wala pong aksidente kung bakit po tayo nandito sa bahay-sambahan niya. And one way that we can bless sa mga dinadala ni Lord ay may panalangin po natin sila. Amen? So can we all just extend our hand and let us pray sa ating pong bisita. Lord, maraming pong salamat po, Panginoon, sa araw na ito, God, that we can come here in your presence. Thank you so much, O God, for a new day, a new life, a new opportunity to worship you in spirit and in truth. Lord, salamat sa pagbigay niyo po sa amin bisita, O God. And I pray, Lord, na ikaw na po ang manguna sa buhay niya, O God. Fill her, Lord, with your love, with your presence, and continue, Lord, to guide her, O God. Sampu po, Lord, ng kanyang family, naman po ang kanyang plano sa buhay, Panginoon. We commit it to you, O God. Bless niyo po ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga anak, O God, ang kanyang asawa, O God, ang kanyang trabaho, O Lord. And continue, Lord, na sa mga susunod po, Panginoon, na opportunity ay makasama pa po namin siya, Panginoon, dito, Lord, sa iyong bahay-sambahan. We welcome her, O God, as our sister in Christ. And I pray according to your will
na siya din po, Lord, ay mapabilang sa LWBC Macau family. We thank you, Lord, for leading her to us, O God. Minsan pa po, we honor you. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome po. Okay po, at habang kinakanta natin ang Bless na Bless, we shake up the hands of our newcomer, si Sis Dayan. Siya po ay member ng MMGMI Pangasinan under Pastor Malalis. So, kapatid na po natin talaga siya dito sa ating sister church sa Pilipinas. Sige po, awit po tayo and welcome her with the love of the Lord. Pakita niyo yung LWBC love, ha? Amen. Bless na bless akong makita ka. Bless na bless akong makasama ka. Kay Jesus ay sumasamba, nananalig sa kanyang salita, at kasama kang naglilingkod sa kanya. Tuwang-tuwa ako't pinagpala ka. Tuwang-tuwa ako't magaling ka na. Kaya salamat, Ama, iniling ko panalangin niya. Kami magpupuri ng sama-sama. Come on, church! Bless na bless kami. Sama-samang nagpupuri. Salamat po sa aking kapatid. Salamat po sa aming pastor. Salamat po sa inyong lingkod. Nakasama ko naglilingkod. Nakasama ko naglilingkod. Nakasama ko naglilingkod. Sige po, makakaupo na po tayo. And as we prepare to listen to our pastor's word of God na binigay sa kanya ni Lord, sabay-sabay nga po nating banggitin ang ating LWBC vision. Lalo-lalo na yung mga nanalo ng Christmas party. Kabisado daw nila yan eh. So sige po, at banggitin na po natin sabay-sabay. Kung gusto nyo tumayo or umupo, okay lang po. Basta mabanggit natin to with all our hearts. Okay? Ready, set, go! Strong, faithful, committed followers of Jesus Christ, passionate in sharing the gospel, becoming a role model in the family, society, and to the rest of the world for the praise and glory of God. Amen. So sa umaga pong ito, at hindi ko na po patatagalin, ang aking pastor, ang aking asawa, si Pastor Edwin, at ang ating pastor. Paglapakan po natin siya. Praise the Lord. Amen. Batiin nyo nga po yung katabi niyo. Sabihin niyo po ay, I love you with the love of the Lord. Amen. So po, tignan niyo po, sabihin niyo sa kanya, hindi dahil sa we are celebrating Hearts Day today. Hindi po araw-araw ay tayo po ay may pagmamahal kasi po ito po ang bigay sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, can we all again stand? And let us read our passage for this morning. At our passage is found in John chapter 13, verse 34 to 35. Sabi po ng ating passage, "A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one
another. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po ay panandali ang manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli, Lord, that we can come, O God, sa sanctuary niyo po, Panginoon. Sa aming pag-awit kanina, sabi nga po namin, Lord, prepare us to be a sanctuary. Kayo po, Panginoon, ang nakatira po sa bawat isa sa aming ugat. And we pray, Lord, na lagi po namin, Panginoon, ihanda ang aming mga sarili. Lalo na po, Lord, sa araw niyo, O God, continue, Lord, to guide us, bless us, O Lord. Pagpalain niyo po ang inyong salita, O God. And we just want to welcome you in this place again, O God. Kayo po pinakamahalaga sa lugar na ito, Panginoon. Lord, ano man po ang aming pagkukulang, ang mga nagawa namin kasalanan, patuloy po kami nagpapaayos, nagpapalinis. Humihingi, Lord, ng kapatawaran. And continue, Lord, to guide your people, even our online viewers, Lord God, sa aming pong pag-aaral, makikinig na yung salita. Kayo po, Panginoon, ang manguna sa amin, O God. Minsan pa po, Lord, we honor you and we give you this time. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Sige po, makakaupo po tayo. And let us rest in the presence of the Lord. Amen. Yes. So, today we are celebrating Hearts Day. Amen? Sabihin nyo nga po, Happy Hearts Day sa inyong katabi. Sabihin nyo, Happy Hearts Day. Very, very advanced po ito. Okay? At pag sinabi natin Hearts Day, alam naman natin ito ay araw ng mga puso. Amen? Next week kasi ay mamimiss na natin yung February 14, kaya ngayon po natin sinelebrate. So, sino po rito yung nakakaalam ng, sabihin na natin, paano nag-umpisa yung tinatawag nilang Valentine's Day? Okay? So, if legends are true, ito daw po ay nag-umpisa sa isang pari. Nang pangalan niya ay Father Valentine's. Okay? So, nung time po, around 200 after the death of our Lord, ay meron po isang pari na nakatira po that time sa Roman part ng Roman territory, no, yung Roman Empire. At yung emperor po that time, gusto niyang palakasin yung sundalo nila, yung army nila. Pero in order for that daw na mangyari, ay kailangan niya ng maraming mga sundalo. Pero that time po, yung mga tao po that time, instead na gusto nilang maging sundalo, gusto na lang nilang mag-asawa at magtayo ng kanilang family. Kasi ang sabi ng emperor, in order for the army daw na maging malakas, kailangan hindi sila pinipilit. Kailangan nag-volunteer sila. Wala nga gusto mag-volunteer kasi nga gusto nila mag-family nila. Kaya yung mga nakukuha na lang ng emperor na ito, yung mga binata. Okay? Kasi sila lang yung willing mag-volunteer. Kaya ginawa po ng emperor, ipinagbawal na niya ngayon yung mga pare na magkasal. Okay? So, bawal na ang magkasal para marami na mag-volunteer. Pero ito pong si Father Valentine's, kahit na pinagbawal na, ay nagkakasal pa rin po siya sa mga gustong magpakasal. Patago na nga lang. Kaya nga nung time po na yon ay nahuli po siya, nakulong, at nasentensyahan siyang mamatay. Okay? Kaya habang naghihintay daw po itong pari na ito, maraming bumibisita sa kanya. Lalo na yung mga naikasal niya. Tapos sa pagbisita niya, binibigyan siya ng bulaklak, binibigyan siya ng mga sulat, binibigyan siya ng mga kahit na ano pong mga pasalubong or pagbisita po sa kanya. So during that time ay meron po siyang naging bisita, isang
babae po, no? Anak po ng sundalo. At nagkaroon po ngayon sila ng tinatawag na intimate friendship. Sa pangungulila ng father na ito, ay nagpapasalamat siya dahil nagkaroon siya ng kaibigan. At during nga po, nung siya po ay papatayin na, binigyan niya ngayon ng sulat itong bisita niya na babae, itong kaibigan niya babae. At doon po sa letter na yun, doon po inilagay yung tinatawag na from your Valentine's. Okay? So, from that time, every year na po, sa pag-alala doon sa pare, ay sineselebrate nila yung araw ng Valentine's. Ng February 14, araw po ng pinatay po yung pare. Okay? So, yun po yung tinatawag nilang kwento na kung saan po ay nag-umpisa yung Valentine's Day. Kaya nga po yung Valentine's Day ay naging simbolo ng pagmamahalan. Dahil po sa alamat po namin. At kahit na sabihin na natin nakalimutan na o hindi natin alam talaga yung kung paano nag-umpisa yung Valentine's, ay ito po talaga ay parang nakagawian na natin para ipakita yung ating pagmamahalan sa isa't isa. Hindi ba? At ito din po yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Kasi ang pagmamahalan, ang pag-ibig po ay saan po ba nanggaling? Walang iba pong pinanggalingan ang pagmamahalan kundi po sa ating Panginoon Diyos. Yan po ang pag-ibig po kung saan siya nanggaling. Okay? And the Bible said that love came from God. At ito din po yung tanda na sabi po ng ating Panginoon na makikilala daw tayo. Tayo na sumusunod sa Kanya sa pamamagitan ng pagmamahalan natin. Kaya nga yung passage po na binasa natin kanina, sabi po doon, no? A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. At sabi nga po ni Lord, by this, all people will know that you are my disciples. Paano daw? If you have love for one another. Amen? So lahat po tayo gusto ng pagmamahal. Amen po ba? Sino rito yung ayaw ng pagmamahal? Lahat tayo gusto. Gusto natin magmahal. Gusto natin na tayo ay mahalin. Amen? Kaya nga po, kapag tinignan natin yung definition ng love, pag hindi natin alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal, eh marami po ang magiging problema. Sometimes nakukonfuse po tayo pagdating po sa pagmamahal. Yung hindi dapat minamahal natin. Yung dapat na mahalin, ayaw natin mahalin. Okay? So ito po yung sinasabi sa atin ng Panginoon na kailangan magkaroon tayo ng true definition of love. Kasi kapag hindi daw po, kung ayaw mo sa akin, ayaw ko na rin sa'yo. Diba? Madali lang naman magsabi ng ganun eh. Diba? Kung mahal mo ako, mahal din kita. Kung di mo na ako mahal, hindi na rin kita mahal. Okay? That's why if we don't have the true definition of love, amen? You are. Diba? Pag wala yung true definition ng love, mahirapan po talaga tayo mahalin yung pinamamahal sa atin ni Lord. Amen?
Kasi again, kapag nagmahal po tayo, pabago-bago. It will depend kung ano daw po yung pagtrato sa atin. But the Lord is saying na kailangan we have to go beyond. We have to go beyond doon sa pagkaintindi daw po natin ng pagmamahal. Na bilang follower niya, bilang tagasunod daw po niya, ay maibibigay daw po natin itong pagmamahal na ito na walang kapalit. Tignan mo nga yung katabi mo kung mahal mo siya ng walang kapalit. Okay? Again, meaning to say na I love you not because kasi mabait ka sa akin ngayon o meron akong kailangan sa iyo. Pero now, you love me kasi po dahil ikaw ay tagasunod, you now love the person regardless. Whether you love me or not, pero dahil ako ay tagasunod, mamahalin kita. And love is very challenging. Amen? Sino po ba rito yung nahirapan ng magmahal? Amen? No? Very challenging po. Kasi pwede tayong saktan. Pwede tayong saktan ng taong minamahal natin. Amen? Kaya nga po, kapag tinignan natin yung standard ni Lord, di po ba gusto nating makita yung definition ng love talaga according to what the Lord wants us? Kapag tinignan natin yung standard ni Lord, you will learn and you will see that even our enemies, sabihin nyo nga po, enemies. Kita nyo, even our enemies gustong ipamahal sa atin ni Lord. Tingnan nyo po ito, no? Look at Matthew 5:43 to 48. Sabi po dito, love your enemies. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect. Kaya po, grabe talaga ang standard ni Lord pagdating sa love. Kasi tingnan niyo po ito, ano? Kung papansinin natin, kung marunong ka lang magmahal sa kaaway mo, nasanay ka ng mahalin yung tao na tinatawag mong enemy, then napakadali na lang na mahalin yung katabi mo. Na hindi mo naman siya enemy. Kahit na inaaway ka niya. Di ba? So, tingnan po natin, no? Kaya nga po kapag pag-ibig yung pag-uusapan natin, wala na pong mas hihigit pa talaga o makakapagturo sa atin kundi po ang ating Panginoon. Kasi siya po ang Diyos ng pag-ibig. Sa Kanya galing ito. Ipinamuhay niya ang pagmamahal, hindi lamang sa salita, kundi po talagang ginawa niya. Sabi nga po, kahit nakaaway ka pa niya, kaaway pa tayo noon ng Diyos, ay inalay na niya
ang kanyang buhay para sa atin. He made the ultimate sacrifice. Jesus gave His life for you and me. Sabi po, di po ba, while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya ito po talaga yung definition ng true love. Sabi po sa John 15 verse 13, greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Kaya nga po, true love in our life ay may experience mo lang talaga kapag nasa iyo na si Kristo. Ito po talaga ang mangyayari sa atin. Na mag-uumpisa lang po yung totoong pag-ibig na yun, oras na tinanggap mo na si Kristo. That's why the question will always be, do you have Jesus Christ in your life? Kasi mahirap talaga ang magmahal eh. Do we have Christ in our life na sinusuri po ba natin? Tinitingnan po ba natin? Nakikita po ba natin ito sa ating mga sarili? Kasi kahit araw-araw, sabihin na natin, we can celebrate Valentine's Day, Heart's Day. Pero kung lip service lang yan, at hindi naman nakikita sa buhay natin, then it really doesn't matter. Di po ba sabi sa Bible, we have 4 Gospels? Actually, kung titignan natin, pwede natin sabihin, 5th Gospel. Ano yung pang-5? Tayo. Kasi sa bawat kilos natin, bawat lakad natin, yung mga tao, tinitingnan tayo. Na totoo ba talaga yung sinasabi mo na si Kristo ay mahal ako? Na yung Diyos mo ba talaga ay mapapatawad ako? Eh bakit ako ayaw mong mahalin? Bakit ako ayaw mong patawarin? Paano po ba daw tayo magmahal? Paano natin mahalin yung kapatid natin na may pagkukulang sa atin? Maybe some of us, we do not know kung ano yung nangyari sa samahan natin bilang magkakapatid, bilang isang pamilya. Maybe nakasakit sa atin yung ating kapatid, pero hanggang ngayon ay kinalimutan mo na siya. Hindi mo na siya pinatawad, hindi mo na siya pinagbigyan. Eh, pastor, sinaktan po niya ako eh. Pero paano mo mamahalin yung pamilya mo kahit sinaktan ka? Hindi mo ba siya bibitawan? Paano mo mahalin ang Panginoon? That's a question we have to ask. Yes, we can show it by serving. Pastor, I love the Lord kasi naglilingkod ako sa Kanya. Pastor, I love the Lord kasi nandito ako sa ministry. Nandito nga ako sa church eh. That's my way of showing I love the Lord. Yes, we can show those kind of things to the Lord. We can even be generous sa ating pagsuporta sa Kanyang gawain. Lahat po yan ay maganda. Lahat po yan ay tama. But the Bible says that the way we can express our love to God is the way we show it to others. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. No? Paano po ba tayo magmahalan? Dito po sa church. Tingnan mo nga ang katabi mo sa mata. Mata sa mata kayo. Sabi sa Psalm 133 verse 1, how good and pleasant is when brothers and sisters live together
in harmony. So when we have true love in our hearts, hindi mo na makikita yung pagkanya-kanya. Hindi mo na makikita yung paggrupo-grupo. Kasi, ano ang sabi ni Lord, iisa lang daw tayo eh. Pwede bang hatiin yung katawan mo? Hindi eh. Sabi ni Lord, isa lang daw tayo sa katawan ni Kristo. Kaya nga dun po sa passage na binasa natin, again, let me read to your passage. Sabi po doon, a new commandment I give to you. Pansinin niyo po ito, no? For the past 3 years, nakasama ng ating Panginoon yung kanyang mga disipulo, yung mga followers niya. Siguro every day na nakikinig sila kay Lord, mayroon silang na natututunan araw-araw. Tapos, for the past 3 years, bigla ngayon nagsalita ang ating Panginoon, ito, may bago akong ituturo sa inyo. A new commandment. Siguro lahat po sila doon ay napatahimik. Siguro habang nagkukwentuhan sila, biglang nagsalita ang Panginoon, teka, tahimik muna tayo kasi ano tong new commandment na ito? May bagong sasabihin sa atin si Lord. Hindi ko pa ba ito narinig sa Kanya for the past 3 years na araw-araw ko siyang kasama? Tapos ano po ang sinabi ng ating Panginoon? Itong new commandment na daw po ito. He's teaching a new commandment. Sabi niya, that you love one another. Siguro kung nandun po tayo nung time ni Jesus, para bang, mapapakawot tayo ng ulo. Magmahalan? New commandment ba yun? Kasi ang Panginoon po kilala ang bawat isa. Alam niya kung ano ang nasa puso natin. Kung pwede tayong maglingkod sa church, pwede tayong yakapin natin ang ating kapatid, kamayan siya, pero deep down in our hearts, we can do that without love. Amen po ba? Kaya nga, mahalaga sa ating Panginoon na matutunan daw po natin ito. Sabi po niya, a new commandment I give to you that you love one another just as I have loved you. Kung alam mo, ramdam mo, pinaniniwalaan mo na mahal kita, din ipakita mo ngayon yung pagmamahal ko sa iyo sa iba. Kasi po, kapag ganun daw po tayo, kahit hindi ka na magsalita na Christian ka, na born again ka, malalaman nila na totoong binago ng Diyos ang buhay. Kaya nga sabi nila dito, by this, sa pamamagitan ng pinapakita mong pagmamahalan sa isa't isa. Totoo, makikilala ka talaga na ikaw ay tagasunod ko. Ito po yung sinasabi ni Lord dito. That's why all throughout the scriptures, pansinin po natin, paulit-ulit lang po ang ating Panginoon dito. Again, He repeated in John 15:12. Ano sabi niya sa John 15:12? This is my commandment that you love one another as I have loved you. And then in verse 17, sabi po niya ulit, this is my command. Love. Siguro kung nandun tayo sa time ni Lord, para bang, paulit-ulit. Ay na. Paulit-ulit na lang eh. Kasi hindi titigil si Lord hanggat hindi talaga niya nakikita ng totoo mong minamahal ang kapatid mo. Nakuha po ba natin? I know hindi po magaling magmahal. Sino rito yung nahihirapang magmahal? Ito na lang po eh. People will test us. Tama? Ipupush nila yung limitation natin. May gagawa sa atin ng masama na hindi mo naman ni-expect. Pwedeng gawan ka ng hindi ka nais-nais. And sometimes, kung sino pa yung akala mo hindi gagawa sa'yo, siya pa yung gumawa sa'yo. Kung sino pa yung mahal mo, siya pa yung mananakit sa'yo.
So there are things talaga po na itetest tayo. Amen? Itetest yung pag-ibig natin and we will fail many times. Kasi kahit tayo, may limitation sa ating pagmamahal. Pero sabi po rito, huwag daw nating kalimutan, at the end of the day, His commandment is still to love. Kahit napagod ka na, kahit ayaw mo nang ipagpatuloy, kahit ayaw mo na siyang pagbigyan, pero sabi ni Lord, at the end of the day, dapat malakas pa din yung pagmamahal mo. Huwag daw natin kalimutan. Kaya nga lagi tayo humingi ng tulong sa Kanya. Lord, di ko na siya kayang mahalin eh. Lord, di ko na siya kayang patawarin eh. Pero hindi eh. Si Lord pa rin ang pagkukunan natin ng lakas na makaya kasi pinaggagawa niya. May command. Hindi ito, please, pwede ba? Hindi ito parang pakiusap ni Lord. Utos ito. Tingnan mo ulit yung katabi mo, sabi mo, utos ni Lord na mahalin ka. Kahit pasaway ka. Kahit pasaway. Kaya, lagi lang daw po tayong humingi ng tulong kay Lord. In terms of love, in terms of forgiveness. Kasi po, ang Diyos po natin again ay pag-ibig. Siya po ay Diyos ng pagmamahal. Siya po ay Diyos ng pagpapatawad. Kaya kung ano daw yung kulang sa atin, pumunta ka sa source. Kung kulang ka ng pagmamahal, punta ka sa source. Kung kulang ka sa pagpapatawad, punta ka sa source. Yun po ang pinapakita sa atin dito. And we will have our faults. Magkakamali po tayo. Kasi, hindi tayo perfect. Sino rito ang perfect? Wala. Pero, the command is, nakita niyo, binasa niyo kanina, di ba sabi, be perfect just as your Father in heaven is perfect. Sabi po niya, hindi ka magiging perfect dahil sa sarili mong kakayanan, pero magiging perfect tayo kasi araw-araw inaayos tayo ni Lord sa wangis niya. Dito mo daw makikita na talagang may pag-ibig si Kristo sa buhay niyo. Kasi nagagawa mo ng mahalin yung mga taong hindi mo kayang mahalin natin. Nagagawa mo ng patawarin yung mga taong hindi mo kayang patawarin natin. Na dati gusto mo silang paghigantihan. Pero ngayon po, because of the love of God, nagagawa na daw po natin kasi nga may pag-ibig na tayo. Meron na tayong pagpapatawad. And always remember, dito po sa church, sometimes di maiwasan na may gulo. Di maiwasan na hindi pagkakaintindihan. Sometimes may maririnig nga po ko eh. Kasi minsan, di ba sa church, minsan pag may, kunyari nag-away yung magkatabi, tapos mababalitaan ng isa, parang, ayoko na ata sa church. Diba? Kasi, nagkakaroon na ng phobia eh. But then again, we have to know, kapag one is hurting, lahat po tayo dapat ay nasasaktan. Hindi yung buti nga, nag-away sila. Hindi. Kapag yung isa ay masaya, lahat daw dapat tayo ay masaya. O ba't ang lungkot-lungkot mo? Kasi ang saya-saya nila eh. Hindi dapat yun. Bakit ang saya-saya mo? Kasi ang lungkot nila eh. Hindi po dapat. Nawa niyo po, no? Kaya nga again, sabihin mo sa kapatid mo, huwag mo nang ilayo yung loob mo sa akin. Hindi dahil sa Heart's Day ngayon. Hindi po, no? Let us love God as God wants us to love. So the true test of our love for God is the way we show it to others. Ito yung talagang totoong test. Mahal mo si Lord? Then, kaya mong mahalin yung katabi. Amen? Tayo po lahat ay tumayo.
Sabihin mo ulit. Happy Hearts Day. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito, God, na pinaalala niyo po muli sa amin, God. Ang commandment niyo po na magmahal. Kasi Lord, pwede po kami pumunta dito. Pwede namin gawin yung mga bagay na gusto niyo pong pagawa sa amin. Pero sabi niyo nga po, kung wala kaming pagmamahalan, ay para lang kaming isang bell na maingay, pero wala namang laman sa loob. Lord, help us, O God, na maipamuhay, hindi lang ngayong araw na ito, Panginoon. Hindi lang dahil ngayon ay month of February, napapaalala sa amin yung pagmamahal. Pero help us, O God, na makita kung paano talaga kami, Lord, na dapat magmahal sa isa't isa. Lord, unahin namin sa aming mga family. Turuan niyo kami magpatawad. Turuan niyo po kami, Panginoon, na alisin lahat ng mga sakit na naramdaman namin. Na yung naaalala namin kung may nakasakit sa amin, ay ibigay namin lahat ito, Panginoon, sa inyo. Because we believe, Lord, na kayo po, Lord God, ang maghihilom sa bawat sakit, Lord, na dinulot sa amin ng aming mga sa buhay. Lord, bless your people. Thank you, Lord God, for this day. Bless our online viewers, O God. Even po, Panginoon, yung mga celebrate ng reunion nila, Panginoon, sa Hong Kong. Bless you po ang family ni Sister Net, ni Daddy Renzo, God, si Florence, Lord, ang mga bata, si Joshua, God. Continue to complete them, Lord, yung reunion po nila, O God. Lord, sa aming mga family, sa Pilipinas, salamat dahil may panalangin. Dahil alam namin, Panginoon, yung panalangin namin may mangyayari, may magagawa. Kaya kahit, Lord, malayo sila, we ask you, Lord, that you guide them, bless them, protect them, Lord God. Lord, anuman po ang may mga sakit at karamdaman, pagalingin niyo po ito, Panginoon. Lord, anuman po ang pagkukulang sa pinansyal, Panginoon, supply the needs of your people, O God. Lalo na po, Panginoon, yung mga OFWs, Lord God, nandun po yung sacrifices, Lord, na iiwanan namin ang aming mga mahal sa buhay para kami po, Panginoon, ay makapag-provide, O God, sa pangailangan nila. Lord, huwag niyo pong pababayaan ang sakripisyo po ng aming mga OFWs. We thank you that we can pray for them. We thank you, Lord, because this is a privilege to bless them, Lord, with our prayers. Hindi po kami, Panginoon, magsasawa. Lalo na po sa kalagayan ng aming bansa. Parang pagod na po kami, Lord, sa kaka-scroll na ito po. Ang dami pong corrupt, ang dami pong mga bagay na nangyayari na negatibo. Pero, Panginoon, hindi po kami titingin sa problema. Titingin kami, Panginoon, sa Diyos namin na may kakayanan na baguhin ang takbo ng aming bansa. May kakayanan na ayusin po, Panginoon, ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Lord, I ask that you bless our country. We ask that we bless our leaders. Palitan niyo po ito ng mga maayos na may takot sa inyo, Panginoon. Alisin niyo po, Panginoon, yung mga corrupt, O God. And I pray na sila din po ay magsisi bago huli na ang lahat. Yumaman man sila, Panginoon, pero kung dagat-dagatang apoy naman ang kapalit ng yaman nila kasi wala silang Kristo sa buhay nila. Sabi niyo nga po, they gain nothing. Bigyan niyo po kami, Lord, ng takot sa inyo. Una sa lahat, takot sa lahat ng ginagawa namin. Kasi hindi man ito makita ng tao, maitago man namin ito sa tao, pero hindi namin ito maitatago sa inyo. Bless niyo po, Panginoon,
ang mga amo namin dito sa Macau, ang source ng pagpapala ninyo, Panginoon. Ikaw na po ang manguna sa kanila. I pray, Lord, sa mga malulupit na amo, hipuin niyo po, Panginoon, na hindi po mahirapan ninyo mga anak ko, God. Sagay niyo po ng maayos na relationship po, Panginoon, kami sa aming mga amo. Minsan pa po, bless niyo po ang LWBC Macau. Ito po, Lord, ang inyong pong church. Gamitin niyo lamang po ito, Lord, according sa iyong kalooban lamang. Mas marami pa po ang makapakinig ng iyong salita. Mabago po ang buhay namin sa inyong salita, O God. Salamat dahil may ganito pong pagtitipon. Salamat po sa bawat isa na inyong pong ginagamit. Bless niyo po, Lord, ang LWBC Macau. Isa pa po, we honor you. We magnify your heart. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless po. Amen. Sabi nga ng ating pastor, love. And sa pangalawang ito ng ating program ngayong umaga ay isang sign of love din natin sa ating Panginoon ay ang pagbibigay sa kanyang gawain. Nanyayahan ko po si Brother Ray upang panalangin ang ating tithes and offering ngayong umaga. Magandang umaga sa inyo, mga kapatid. Walang palataya ng Kristo. Gusto ko pong muling i-share ang verse na ito na 2 Corinthians 9:7, God's love cheerful giver. Nalulugod ang Diyos at natutuwa sa mga kapatid na nakapagbigay ng kagalakan sa ating puso at hindi natin higitan ang katapatan ni Lord. Taas po natin ang ating tithes sa tawakan. Sama-sama natin ipag-pray ang ating mga kaloob. Panginoon, salamat po sa araw-araw na ito na araw-araw namin na nagagawa sa oras. Nadakilakan namin sa lahat ng aming tithes and offering and continue to bless our church and also our pastor. Muli ko binabalik ang pasasalamat sa Panginoon. Amen. Sige po, tayo po yung makakapagbigay na ng ating tithes and offering. At habang tayo po ay nagbibigay, some announcements po. Yung mag-special number po sana today ay hindi po siya nakarating kasi answered prayer naman po. Nagkaroon na po ng trabaho si Sis Nicole, ang aking pamangkin. Next week daw po, promise talaga. Pupunta po siya para magbigay ng special number. Ayaw naman daw po niya mag-offer na something hindi siya na effort. So, yun nga po. Kung gusto niyong kumanta, kung gusto niyong sumayaw at mag-special number or tumugtog ng instruments, approach niyo lang po si Sis Grace. Tayo ka nga Sis Grace. Siya po ang leader namin sa worship team. At kung may mga talent kayo, ibigay niyo po yan kay Lord at napakaganda pong magamit tayo sa ugasan ng ating Panginoon. So, announcements po. Happy birthday. Ayan, mga Feb-Ibig birthday celebrants. Ayan. Unang-una ang ating baby Harley. At ngayon ay doon sila nagse-celebrate sa Hong Kong. Pero next week makakasama natin sila. At of course, ang ating sister Landa. Doña Landa for short. Ayan, February 2.
At ang ating birthday celebrant din sa si Brother Hexel, yukong-yuko talaga. Ayaw magpakita, pero kita-kita ka dito sa litrato, ang iyong poging litrato sa Feb 18. Ayan. Maliit pa yan dati, ganun lang kay Carlo. Ngayon, malaki pa talaga sa aming lahat. Happy birthday sa inyong lahat at pagpalain ang buhay ninyo ng ating Panginoon. At ang ating mga services po, every Friday, meron po tayong 10 p.m. service. Pero, this Friday ay wala po tayong service. Meron lang po kaming pupuntahan. And sa Sunday po, meron tayong, of course, tisong, mag-umpisa ng 10 a.m. And then, ang ating worship service starts at 10:30. And ang ating mga pastoral care, ang ating binibigay na lunch fee every time para po ma-enjoy natin ang ating lunch together. Ayan po, 60 lang po pag every month. So, every week kumakain tayo and we will have fellowship, food fellowship. So, yan na po, nakalista na po mga names. Kaya alam na po natin kung sino. And of course, ang ating prayer meeting every Wednesday, 9:30 p.m. until 10:30 p.m. Dito po sa church yun. Pero kapag ka Sunday, doon po sa home ng Sarate family at 3 p.m. to 4 p.m. led by Sis Landa. So, bago po tayo mag-end, tayo po ay umawit ng ating closing song. And then Pastor Edwin will close us in prayer. At praise the Lord, nandito si Brother JM to help us in the drums. Palakpakan po natin ang Panginoon at tayo po tumayo at umawit ng sana. Yung drumstick kasi sa harapan. Hallelujah. Sige pa, tayo po yung umawit. Alam na natin to. Hallelujah. Come on, church. Magising sa umaga, sabik na makita ka, masilayan, nagdiriwang sa presensya niya. Lalong sumasaya kapag kapiling ka, sumasabay sa tugtugin at papuri niya. Sama, magising sa umaga, sabik na makita ka, masilayan, nagdiriwang sa presensya niya. Lalong sumasaya kapag kapiling ka, sumasabay sa tugtugin at papuri niya. Asa na sa uwian natin ay dala mo pa ang mga salita ng Diyos. At sana sa susunod na makikita tayo, sana'y nakangiti. Come on, church! Sana'y nakangiti, sana'y nakangiti habang lumalago. Amen. Mr. Edwin. Amen. Can you hold the person next to you? And let us pray. Hold hand. Amen. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa natapos po, Lord, na inyo pong gawain, O God. Thank you, Lord, for each one of us, Lord, na nandito. Continue to bless, Lord, everyone here. Bless our families. Thank you for the word that we have received. Continue to balutin niyo po kami, Panginoon, ng pagmamahalan namin sa bawat isa, O God. Sa aming munting paghiwa-hiwalay, Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon, sa mga darating na araw. Ikaw po, Panginoon, ang mag-ingat, gumabay sa amin. And Lord, thank you for the food fellowship that we're about to have, O God. Thank you, Lord, sa mga kamay na ginamit niyo po, Panginoon, dito para
magluto, ihanda po ito, Panginoon. Salamat po sa buhay nila. Kayo na po ang magbalik sa kanila, Panginoon, siksik, liglig, at umaapaw, Panginoon. Salamat po, Lord. We honor you. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Sige po, tayo po'y makakapag-lunch na and see you again next week. And let's celebrate again. Kaya siya pasok mo. 4:12. Ano, pagtahan mo kami. Ating ginagawa natin. Sa Wednesday ano din? Pero Sunday. Dito pag Wednesday. Basta ano po, basta pag ano po kasi, sa ano, PM kasi ako ngayon hanggang March 1. Pagka may Ito na yung consider this year. Kasi kausap ko sila, ano sila at pastor, di ba? kausap ko kasi sila naman. Leader kasi siya doon. Sa ano? Malalim. Sa Greece.